Good day, PMS Day today ngayon. Ayan yung NK, medyo natenga. Pero dito tayo ngayon sa ADB magfo-focus. Ngayon, ipapalinis muna natin kasi umulan kahapon. Kita naman yung dumi. Dahil nga, ngayon, 7K odo na siya. Tapos malapit na rin ang change oil. Kaya ipapabukas ko na din yung CVT ngayon. So, ayan, kita nyo. 1.7, sumobra na ako sa PMS na 1.5 lang dapat. Ito ngayon, paalis na tayo, papunta muna sa bike wash kasi nga gusto ko bago ayusin is malinis yung motor para kung may makitang mga leaks, 'di ba? Para ano na lang din. Pumper day na lang din para sa mga motor natin kasi hindi naman tayo pinabayaan yan sa biyahe. Ito na nga, sinimulan na agad nila kuya yung paglilinis sa motor na yan kahit medyo makulimlim na, sana matapos naman nila agad yan, no? Ayan na yung ulan. Medyo makulimlim na yun kahit tanghalin tapat sa amin. So after nun, hindi naman tayo nulan. Nagpagas na rin ako full tank kasi kakababa lang ng presyo ng gasolina ngayon. At ito, medyo nadumihan ko na agad. Ako na yung madumi, siya na yung malinis. At shoutout nga pala sa mga taga Bulacan. Ito, yung first accident ko sa motor ko. Nabinyagan agad dahil sa kalsada. Alam niyo na yun. So ito, chinek natin. Sa Marikina tayo napadpad ngayon at pumunta tayo ng DGZ sa Marikina to. Ilagay ko na lang yung address nila. Ito, naabutan ko dito kumakain pa. Kaya ngayon yan, medyo waiting muna tayo bago nila simulan. May isa din palang ADB doon na ginagawa. Mga matinding baklasan yung nangyari dyan eh. Yung pala sa ball race yung ano. Ito yung mga tinda nila, marami din silang mga panggilid, JVT, mga phyto na products. Dami dyan, check nyo lang. Tapos ngayon, ito na, sinimulan na ni Kuya buksan yung air filter. Yun nga, medyo madumi-dumi na siya sa 7K odo. At hoping sa next PMS, papalitan na rin natin yan siguro. Ngayon, linis lang muna para siguro sayang pa, pwede pa. Next naman is ito, binubuksan na sa pinakapanggilid natin. Yan, medyo marami lang talagang tornilyo si ADB sa pagbukas. Tapos ito, napansin ko medyo hirap si Kuya sa pagsungkit kasi siguro nakaharang yung fairings. Pero kaya naman ng drill. So, yun na nga, nung nabuksan na, grabe, sa 7K, gano'n nakadumi. Ito pala yung mga langis tsaka CVT clean na gagamitin natin. May high temp grease, yan nga, CVT cleaner. Tapos, ang napili ko na langis is yung Motul. Actually, testing ko kung maganda ba talaga siya kasi medyo mahal eh. Pero kung meron ba kayo may sasuggest, comment nyo lang. So, ito, nililinis na yung CVT. Hindi muna ginamitan ng gasolina ni Kuya kasi sabi niya hindi pa naman sobrang dumi daw. Kumbaga pag ginamitan na ng gas, yun na daw yung mga pang hardcore na dumi talaga, yung talagang hindi na mabakbak ng CVT. 2 lata lang naman ginamit dyan. 150 lang naman isa, kaya sabi ko sige push na, minsan lang naman natin spoil yung motor natin. Ito na nga, binaklas na yun sa may housing ata to or kung ano man yung part na yun. Kasi hindi talaga ako masyado sa CVT pa, pero nakakatuwa rin akong panoorin. Tapos nakikita ko naman. Ito pala, trivia guys. Kung gusto nyo i-check kung legit yung Motul nyo, may scan kayo dyan sa may takip. Yan, yung QR code na yan. Pwede nyo i-scan yan tapos lalabas yung product na yan. Ito na, naglagay na ng mga high temp grease si Kuya sa mga sa mga gilid-gilid. Kasi after malinis, nakabit niya na rin. Siguro ang next na dito is yung sa may magneto natin. Sa may magneto. Yan, tsaka change oil din pala muna. Yan, nabot sa, yung Honda talaga na langis muna. Ngayon, mag-aftermarket na tayo. Yan, nilalagay na ni Kuya yung sa Motul. Ito, binabaklas na ni Kuya yung sa may bandang radiator ko para ipatingin na rin yung magneto ko kasi alam ko isa yun sa mga sakit ng mga scooter is yung kinakalawang yung magneto sa may bandang stator kasi pag nababaha ka or umuulan, possible kasi na may mga tumatalsik-talsik na tubig doon. Ito yung mga yung pag sobrang kinalawang ng todo, yung pinupukpok ng tsaka iniispatan yung magneto. Ito yon. So para ma-prevent nga yun is pinapa-sprayan nila ng high temp na spray yung Samurai na brand. Yun yung pinakakilala na pero ewan ko lang kung may ibang method yung mga mekaniko nyo or kayo mismo. Comment nyo lang din kung ano pang may sasuggest nyo. Pero para sa akin, yun nga ang pinaka the best is maaga pa lang talaga, agapan mo na kasi ito, ayan na nga.
7K odo, nagkaroon na ng konting kalawang. Kasi naalala ko nung nag-long ride kami, yung sa Bulacan, umuulan talaga nun, as in hard rain talaga hanggang makauwi. So naisip ko na, mostly sa mga group, sinasabi na 7K odo nila pinapatignan yan, pinapa-sprayan para madali pang matanggal. Ito nga nung gagamitin na ni kuya yung puller niya, actually sa totoo lang medyo kinakabahan ako sa part na to kasi sabi ko baka mamaya dahil sa kalawang na ganun is pwedeng hindi na agad matanggal yung magneto. Kasi ito talaga yung pinaka first time ko na makita yung part na yan ng magneto. Kasi sa mga normal na motor, yung dati pa is nakababad kasi yan sa sa langis. Doon sa may crankcase sa bandang kanan. Nga ginamitan na ni kuya ng drill after niya masipat yung puller niya na gamit. So yun, isang madaling tanggalan lang. So yun nga, kita na yung kalawang. Tapos yung stator niya, yun din, nagkaroon na rin ng mga konting alikabok. Ang sabi pala ni kuya dyan is yung nagpapahirap daw talaga dyan tanggalin is yung parang pinakagitna nun. Kasi pag gumapang daw dun yung kalawang, kumakalso daw yun sa mismong natin, sigunyal. So, mostly pag yung pokpok nga na style is na rin, hindi na rin safe para sa pinakasigunyal mo, mostly sira na rin yan. So, ito yung gagamitin na spray ni kuya na high temp, yung Samurai na brand. Ngayon yung magneto, nililiha niya lang para matanggal yung mga kalawang. Kasi kung i-sprayan lang basta-basta na may kalawang din is may tendency na pa rin, magtuloy-tuloy pa rin o gumapang pa rin siguro yung kalawang. So, mas mabuting malinis na lang din, tsaka para kapit na kapit. So, yun lang naman, simpleng spray lang naman ginawa ni kuya. Nilagyan niya lang lahat ng mga outer part na kasi yung loob, hindi na in-spray pero nilinis pa din kasi nga daw, ang sabi niya, baka hindi daw tumawid yung kuryente pag nagkaroon ng harang na pintura. So ito, after niya na makabit, di ko na na-videohan kasi natuwa na rin ako na nakakabit niya na. So yan, tinesting niya na yan. Yan, sabi niya, daw ang lakas daw nung motor. So ito ngayon, itetesting ko na sa biyahe. Yun nga, naramdaman ko na naging parang instant na yung bigay niya sa akin ng takbo. Kilala naman yung ADB na hindi masyadong madulo. Pero kung usapang singitan yon, medyo ngayon naaasahan ko na siya. Ganda rin na rin ng response niya sa throttle. Nanghihingi na ng maintenance o may nararamdaman na kayong kakaiba sa motor nyo. I-spoil nyo na rin. Budgetan nyo na lang din kasi promise, ang masasabi ko lang is sulit talaga. Kahit na change oil nga lang or yun nga, linis lang ng panggilid. Kahit di nyo nakargahan. As long as naalaga nyo yung makina ng motor nyo, yun, bibigyan niya talaga kayo ng magandang biyahe. Na hindi kayo parang mabibigatan sa feeling ng biyahe dahil ang hina ng binibigay sa inyo. So yun, salamat sa pagsama sa akin. Sa susunod ulit, ngayon lang ulit kami mag-vlog. So salamat sa panonood. Ingat kayo palagi sa biyahe. Bye.